with the Vice President, Sara Duterte. Now we're going to show you live shots from The Hague where Philippine Vice President Sara Duterte is attempting to visit her father who is detained at the ICC. The former president is set for an initial appearance before the ICC's pre-trial chamber later today. That's expected at 9 p.m. tonight. Seen with the Vice President is Attorney Harry Roque and Philippine Senator Robin Hood Padilla. Now, the pretrial appearance of Mr. Duterte will be facilitated by the same three female judges that issued the arrest warrant against him. Those are Presiding Judge Julia Antonella Motok, Judge Reina Adelaide Sophie Alapani Gansu, and Judge Maria del Socorro Flores Liera. According to Article 60 of the Rome Statute, the founding treaty of the ICC, a person subject to a warrant of arrest shall appear before the pretrial chamber and be informed of the crimes he is alleged to have committed. Mr. Duterte will also be informed of his rights under the Rome Statute and the date for a hearing to confirm or decline to confirm the charges. All initial appearances before the pretrial chamber are public. The former president's appearance, as we said, is expected around 9 p.m. Manila tonight. ANC will carry that live. Are you fed up with people stealing glances at your phone? It's time to get a privacy screen protector. Mamayang alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas, ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Bago yan, tiniyak ng ICC na nasa kustodiya nila ang dating Pangulo. Kasunod ng pahayag ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na walang Duterte sa The Hague Penitentiary. Nakatutok si Ian Cruz. Pagtitiyak ng International Criminal Court o ICC na nasa kustodiya nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dinala ito sa kanilang detention center matapos ang lahat ng medical check. Bago niyan, sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na walang Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution ayon umano sa reception staff nito. Matatanda ang naunang sinabi ni Medialdea na hiniling nila sa ICC na madala sa ospital ang dating Pangulo dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, standard practice ang mahakbang para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng dumarating na suspect sa kustodiya nito. Sa isang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na itinalaga niya si Medialdea bilang isa sa kanyang abogado sa pagdinig ng ICC. Siya rin ang itinalaga ng dating Pangulo na umalalay sa kanya sa unang pagnya sa pre-trial chamber. Hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense ayon sa bumisita sa kanyang mga kinatawan ng registry. Well, yan nga po yung kagandahan ng ICC kasi talagang intrinsic part po yung due process. Yung right to fair trial at right to an accused. Sa tulong din ng ICC ay tinawagan ni Duterte ang Embahada ng Pilipinas para magpatulong na mabisita siya ng abogado at kaanak. Ipinarating na ito ng Embahada sa ICC. Ang ICC itinakda ngayong alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas ang unang pagharap ni Duterte sa pre-trial chamber. ICC ensures that the sa videong ito mula sa ICC, ipinaliwanag ang magiging proseso. Sa first appearance, kukumpirmahin ng korte ang kanyang pagkakakilanlan. Dito, suspect pa lamang ang turing kay Duterte. Ipapaalam sa kanya ang krimeng inakos ang kanyang mga karapatan. Siyempre, naasahan na nandun siya, nandun yung abogado niya. Oo. At I think prosecution din. Pagkatapos ng kanyang unang pagharap, sabi sa video explainer ng ICC, posibleng buwan munang abutin bago siya humarap sa susunod na hakbang ng proseso. The confirmation of charges hearing normally takes place a few months after the first appearance of the suspect. Dito raw pakikinggan ang argumento ng prosecution at dito rin unang maririnig ang tugon ng depensa sa mga aligasyon, gayon din ang panig ng mga biktima. This phase serves as a filter to decide which cases deserve to go to the trial phase. Kapag may kinumpirma ang pre-trial chamber na kahit isa sa mga akusasyon, iakyat na ito sa trial at ililipat sa ibang chamber na may 3 ibang hukom. At sa puntong ito,
the defendant is no longer considered a suspect, but the accused. On the first day of trial, the accused can make a statement of guilt or innocence. Nauna nang sinabi ni Assistant to the Counsel for the ICC na si Attorney Cristina Conti na ang mga paglilitis sa ICC posibleng abutin ng 8 hanggang 10 taon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Dating Pangulong Rodrigo Duterte haharap na sa International Criminal Court pre-trial chamber sa unang pagkakataon. Private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands, binayaran ng Office of the President ayon sa Deportation ng 1,000 tauhan ng mga ipasarang Philippine offshore gaming operators. Target isagawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa loob ng 3 linggo. COMELEC data says partial unofficial tally mas maagang maisasagawa sa araw ng halalan sa Mayo ayon sa COMELEC. Magandang hapon, Pilipinas! At sa tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Inumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Hindi nasakop ng jurisdiksyon ng Pilipinas ang gagawing paglilitis kay former President Rodrigo Duterte. Ito ang binigyang linaw ng pamahalaan ilang oras bago humarap sa International Criminal Court ang dating Pangulo. Hindi rin sasagutin ng pamahalaan ang mga gastusin ni dating Pangulong Duterte habang nasa The Hague sa The Netherlands. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Wala pong jurisdiction at after natin hindi naman talaga sila dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng Pilipinas ang gagawing paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity ng International Criminal Court o ICC. Ito ang binigyang linaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang humarap sa media kaninang umaga. Ngunit sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na matatamo ng dating Pangulo ang kanyang karapatan, gaya na lamang ng pagkakaroon ng makatarungang paglilitis alinsunod sa Republic Act No. 9851. Bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon